Okay, let's have our Bible declaration quickly po. Yung ating usual Bible declaration. Amen? Sa ating po mga first-timer, dito po is ino-honor natin yung salita ng Diyos na po. Ang salita ng Diyos ang ating foundation. Kaya po yung Bible, tinataas natin. Pakalagay nga po yung, bakit yan? Ayan, okay? Wala pala tayong monitor, nak. Walang monitor, please. Okay? So, sige po, let's have a Bible declaration. Taas po natin yung ating Bible at tayo po mag-declare ng salitaan ng araw na to. Sige po, 1, 2, 3, go! This is my Bible. I have what it says I have. I can do what it says I can do. Today I will talk the word of God. This morning I boldly confess. My mind is alert. My heart is receptive. I am excited because I'm about to receive the incorruptible, indestructible, ever-living seed of the Word of God. And I will never be the same, never be the same again. When I come out in this place, in Jesus' name I confess. Amen. Ayan. Sige po, palakpakan natin ng Panginoon. Sabi mo ka sa katabi mo, good morning kapatid. Sabi mo, blessed na blessed ako this morning. Kasi katabi kita, sabi mo. Sabi mo, mabuti na lang dumating ka. Kasi kung hindi ka nakarating, absent ka, sabi mo. Okay. So good morning po. Tayo po'y masaya ngayong umagang ito. Amen? Habang yung iba is natatakot sa nangyayari sa mundo, tayo masaya. Amen ba? Alam niyo po, marami tayong first-timer right now, no? Gusto ko po nga, by the way, wala muna tayong live, ha? Wala muna po magla-live, okay? Wala muna live coverage. Iwas muna tayo sa live today. Okay? Alright. So, alam niyo po, marami pong mga tao, yung takot na takot sa nangyayari ngayon. Kasi hindi nila nauunawaan yung tunay na nangyayari. Amen? Alam niyo po ba yung tunay na nangyayari? I am blessed kasi po I was praying this morning and I want to open up this message with this a little bit about this, what is happening right now. Meron isang kapatid na nag-posting, napaganda po ito hinahanap ko. Ano po? Meron po nag-posting. Alam niyo po ba na itong nangyayari ngayon is gawa po ng demonyo to? Hindi po natin alam yan. Hindi natin naiintindihan. If you don't know the Word of God, hindi mo maiisip na ito po'y gawa ng demonyo itong nangyayaring to. Demonyo po may kagawa nito. Kasi po ito'y nakasulat sa Biblia. At dahil sa nangyayari ngayon, napakaraming tao po ang natatakot. Nagpapanik. Nagsasara yung mga businesses. Nagko-close ang mga churches. Nagsasara. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, natatakot sa virus. Now, meron tayong ginagawa para hindi tayo mahawaan ng virus. Tama? Ano gagawin mo? Unang-una, cover yourself with the precious blood of Jesus. When you pray, si Jesus po, nung napako siya sa cross, for the info of mga bago, at saka yung ibang hindi pa alam, nung Panginoon po napako sa cross, yung dugo niya ibinuha sa cross para bigyan ka ng kaligtasan. Now, yung pagkakapako ni Lord sa cross is punong-puno ng blessing niyo for you and me. Kung sumpa ng kahirapan, buburahin niya yung sumpa ng kahirapan. Lahat ng sakit, binura niya sa cross na yon. Ngayon, dahil ang tao, mahina ang pananampalataya at hindi nila alam yung ginawa ni Jesus sa cross. Nung napako siya, natatakot sila. Now, huwag kang matakot. Ang gawin mo lang, sumunod ka, maghugas ka ng kamay palagi, pero huwag kang matatakot. Lumayo ka doon sa mga taong maraming gathering, di ba? Ngayon, dito po sa church na to, I advise you all na maghugas tayo ng kamay palagi. Wash your hand every time. Yun po yung sagot doon. And when you pray, cover yourselves, cover your family, cover each one with the precious blood of Christ. Kasi po, very, very important yung covering ng blood ni Lord. Amen? Ngayon, meron po nag-posting, ang sabi niya rito, bakit natin nasabi na ito is demonic exploitation? Ito po yung sabi niya, shutting down churches, buong mundo yan. Lahat po ng churches sinasaran, stopping worship gatherings. Okay? Kung di nyo napansin, dito po, sarado yung iba. Nakita nyo ba?
saradong iba, no po? So, syempre, susunod din tayo sa batas, no po? Susunod din tayo sa batas. Now, stopping essential conferences. May mga conference po na hindi natuloy. Pagkatapos, slowing mission outreach. Spreading fear and panic. Sa halip ng matakot ka, ito yung chance mo para lumapit sa Panginoon. Ito yung chance mo para i-recognize ang Diyos sa buhay mo. Ito yung chance. Baka hindi mo siya nare-recognize. Ito na yung chance. No? Gawin natin positive to. Amplifying greed, hoarding exploitation, making democratic government seem weak and foolish, making dictatorship look good and wise, making the aged and disabled being totally disposable, a spirit of death that comes to steal, to kill, and to destroy. Ito po yung gawa ng demonyo sa atin. Tatakutin ka, di ba? Ngayon, tayong mananampalataya na, hindi tayo pwede matakot dito. Sumunod ka lang. Hugasan mo yung kamay mo palagi. Umiwas ka sa masyadong maraming crowd na tao na hindi mo naman alam kung anong ginagawa nila roon. Tama? So tayo pong mananampalataya, meron tayong Diyos na buhay. Now, paano ko nasabi na biblical to? Tanggalin nyo nga ito, paki-flash nga yung Matthew 24, 1 to 3 muna. Sige po. Hanggang 8 tayo, pero 1 to 3 muna. Matthew 24, 1 to 3. Tingnan nyo yung nakasulat sa Biblia para po makita natin na ito po is talagang biblical na mangyayari. Kaya sabi ko kanina, na nagpe-pray ako, wala po makakapigil dito. Talaga po mangyayari to. Pero dahil si Lord, in-overcome na a world, hindi ka dapat matakot. At sabi dito, Jesus left the temple and was walking away when his disciples came up to him to call his attention to its buildings. So yung mga disciple niya lumapit at sabi, "Do you see all these things?" He asked. "I tell you the truth, not one stone here will be left on another. Everyone will be thrown down." Pag ang Panginoon po bumalik dito, lahat yan matothrown, lahat ng building babagsak yan. Lahat yan. Coronavirus pa lang, takot na takot na yung mga tao. Paano pag bumalik si Lord? Lahat ng building pababaksakin niya. Walang matitirang nakatayong building dyan. Di lalong nakakatakot yon. Kaya po napaka-ige na alam mong salita ng Diyos because alam mo yung gagawin mo when this time comes. Sabi dito, as Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciple came to him privately. Yung mga disciple niya lumapit sa kanya. Sabi niya, "Tell us, Lord," they said, "when will this happen and what will be the sign of your coming and of the end of the age?" 46, mga kapatid, 46. Pakilagay po sa 24, 46. Ang sabi po sa 46, nagtatanong yung mga disciple niya, di ba? Jesus answered, "Watch out that no one deceives you." Grabe, ang dami na nadideceive ngayon. Takot na takot sila, lagi na lang coronavirus ang pinag-uusapan. Alam niyo kung walang social media, walang matatakot eh. Ang problema lang, yung social media, sa halip na positive tayo, yun na lang ang pinag-uusapan natin. Ikot na lang ng ikot yung coronavirus na yan. Kaya nga sabi ko sa posting ko, hindi magtatagal yan kasi made in China yan. Di ba? Made in China, hindi magtatagal yan. Joke lang yan, of course. Pero po, may meaning yon. Di ba? Sabi rito, "I am the Christ." Sabi rito, "For many will come in my name claiming I am the Christ and will deceive many. You will hear of wars and rumors of wars." Di ba, may mga gera-gera sa ibang bansa, di ba? Nagtatalo-talo yung mga ibang bansa. "But see to it that you are not alarmed. Such things must happen. But the end is still to come." Nangyayari na yung gera-gera, away-away sa iba-ibang bansa. Lagyan mo yung 7 to 8. Tiyan mo sabi sa 7 to 8. "Nation will rise against nation, and kingdoms against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places." Alam niyo po yung earthquake na unang panahon ng lola ko, ang hina lang ng earthquake. At saka nangyayari once a year. Pero ngayon, maya-maya, yung famines na yan, kasama yung coronavirus na sinasabi natin. Kasama yan. So, lagi nyo isipin na ito nakasulat to, hindi po mapipigilan. Pero, wag na wag kang matakot. Dahil alam natin ang katotohanan. Tama ba? Are you with me? Hindi tayo kailangan matakot. Yan po is gawa ng demonyo sa buhay mo para matakot ka. Meron tayong Diyos na buhay. May relasyon ka sa maker ng world. Sa nag-create ng universe. Meron ka relasyon. Anak ka niya. Daddy mo siya. Kaya sabi ko minsan, nag-posting din ako, sabi ko, yung mga tao na takot sa coronavirus, yung gumagawa ng kasalanan, hindi natatakot. And destinasyon nun, isa lang naman. Tama. Takot na takot sila sa coronavirus. Yung ginagawa nilang kasalanan, hindi sila takot. Pag namatay lahat tayo, doon nilang punta mo. Iisa lang destinasyon yon.
Tama? Kahit na mahawaan ka ng coronavirus o hindi, kung gumagawa ka ng kasalanan continuously sa buhay na to, pag namatay ka, impyerno na rin punta mo, parehas lang yon. Tama? Walang pinagkaiba. Masyado lang natin pinopokusan yung coronavirus na yan. I-reject natin yan. Huwag tayong matakot dyan. Pero of course, ang law ng land, susunod tayo. Are you with me? May batas ang land, susunod tayo sa batas ng land. Amen? Amen po? Are you with me? Okay, now, I want you to keep, mga cell leader, gusto ko pong keep updated kayo kung ano man yung plans natin, no po, sa mga darating na weeks, no po. Gusto ko na updated kayong lahat, yung mga in-invite, yung mga first-timer right now. Gusto ko pong maging updated kayo this week. Okay? Kasi po, marami pong mga binababa ang gobyerno, no po, na news, na updates. Kaya po, i-update namin kayo ngayon this week. So, yung mga cell leader, kailangan po attach kayo sa cell group nyo. At yung mga first-timers ngayon, kung sino man yung nag-invite, I suggest na keep in contact kayo sa mga in-invite ninyo. Ano po? Para po kung ano man yung gagawin natin. Amen po ba? Are you with me? Amen? So, susunod po tayo sa batas ng land. Kasi po may batas ang land. Kailangan natin sundin. Yung batas ng gobyerno. Amen po? Are you with me? Now, kahit anong mangyari, diretso ang ating program. Ang ating ginagawa sa church. Ito po yung mga category 1 and category 2. Siyempre, yung iba hindi alam niya, lalo na first-timers. Mga sa leaders, ayan po yung category 1 at category 2. Ngayon, dito po kasi sa church na to, para po sa mga first-timers, we are doing lots of trainings. No po? Meron kami mga training na ginagawa rito. Bakit po kami nagte-train ng mga tao? Kasi po, ayaw namin na yung Christianity na nakaupo lang sa church, ayaw namin ng ganon. Tapos na yon. Ang gusto namin, ang mga Christian, tumatayo para maging Kristiyano. Hindi yung pupunta ka sa church, pagpunta mo, uwi ka na. So meron po kami mga trainings na ginagawa. Ito po yung category 1 and category 2 natin. Nakalista po lahat yan, updated. Alam nyo kung ano yung gagawin ng category 1. Kayo po ipapasok sa Plan 40 this week, 5 weeks. Yung category 2, kayo ang papasok sa life class. Para po mag-aral tayo ng life class. Ayan po yung continuation. So yan po is each cell group. Kung nandiyan ang pangalan mo, kung category 1 ka man o 2, i-invite ka ng iyong CG leader para malaman mo kung nasaan ka. Kung sa 1 o 2 ka. Okay? Amen po ba? Are you with me? Kasi po yung program natin ginawa, dire-diretso po yon, yung ginagawa natin trainings. Hindi po pwede magbago yon. Dire-diretso. Amen? Are you with me? Salamat, may 3 nag-amen. Excited ba tayo mga kapatid? Alam nyo, kaya tumatatag ang iyong pananampalataya because we are training people. Kaya tumatatag ka at naniniwala ka sa salita ng Diyos because natatrain ka. Kaya sabi kanina ng ating worship leader, yung anak ko po, ang sabi niya, is kahit na anong mangyari, confounded ka sa rock, which is Jesus, hindi ka matitinag. Kahit na anong bagyo tumama sa buhay mo, kahit na anong ulan yan, gano'n mang kalakas, hindi ka matitinag because you are founded in the rock. Ano yung rock? Yung Word of God. Si Jesus mismo. Confounded ka sa promises ng Panginoon na galing sa Bible, hindi ka matitinag whatever happen. Tama? Hindi ka matitinag. So yung training, it will help you to achieve, no po, yung Word of God sa buhay mo, yung promises ng Diyos, malaman mo lahat para po tumatag ka sa buhay na ito. Kaya po tayo nag-o-offer ng lots of trainings dito sa church na to. We want you to be trained para po pag uwi mo ng Pilipinas, yung magulang mo, kapatid mo, asawa mo, mga anak mo, turuan mo. Tama? Turuan natin sila ng relasyon, hindi relihiyon. Tama po ba? Because religion will not bring you anywhere. I promise you. Yan po yung sabi ng Bible. Walang gagawing magandang relihiyon sa'yo. Ang kailangan mo, relasyon sa Diyos. Ikaw ang anak, siya ang daddy. Tama? Imaginein mo ang daddy mo yung Diyos. Ganon katindi yung pananampalataya mo. So, sino pang katatakutan mo kung alam mong anak ka ng Diyos? Tama ba? Are you with me? Are you with me? Sabi mo sa katabi mo, kapatid, salamat at nandito ka today. Kasi mahal ka ng Diyos. May magandang plano sa buhay mo. Amen? Amen po ba? Alright, sige po, palakpakan natin ng Panginoon. So today po, mga kapatid, ang gusto ko sabihin sa inyo, hindi po madaling gumawa ng message, no po? Lalo na kapag marami tayong bago. So ngayon po, ang gusto ko ituro sa inyo, very practical lang. Very practical. At itong practical na message na to, narinig na ng iba ng 2018, pero ulitin ko ulit ngayon. Ma-refresh kayo, yung iba naman, marinig nyo dahil bago ka pa lang. Ito po yung title. Basahin nga natin, sabay-sabay. 1, 2, 3, go!
Isa pa, yung may conviction. Sabi mo sa katabi mo, habang binabasa mo, yung katabi mo, tapikin mo. 1, 2, 3, go! Ayan. Ang ganda ng message, no? Kasi po mga kapatid, marami kasing tao, hindi makamove on. Ayan, nakaka-relate na sila. Praise God. Hindi sila makamove on sa buhay nila. Lalo na kung napaka-cute at napaka-gwapo nung iniwan sila. Alam mo yon? Yung meron kang karelasyon dati, iniwanan ka. Naku, mahirap mag-move on yan. Sabi mo sa katabi mo, Besh, move na! Move on na tayo, amen? Amen po ba? Marami tayong pinagdadaanan sa buhay, maganda man o pangit yung nangyari, pero in the end, iniwan ka pa rin. Huwag mo nang balikan yung mga gandang yon. Guwapo man yan, maganda man yan, pang Miss Universe man yan, kung hindi nag-work out na nakarating kayo ng altar at nagkasalan, kalimutan mo na yon. Tama ba? Move on ka na. Meron po mga bagay na nangyayari sa buhay natin. Meron naman mga problema na hindi mo maiwasan na patuloy mong binabalik-balikan sa buhay mo kaya hindi ka makarating sa destinasyon mo. Amen? Are you with me? Narinig niyo po ako? Kasi po mga kapatid, kahit na gaano mo kamahal yan, kahit na gaano mo kamahal, at hindi naman nangyari, nagkatuluyan kayo, kalimutan mo na. Pastor, hindi ko kayang iwan eh. Kaya mo yan. Ninenervyos ka lang. Kasi ang problema natin, hindi, iniwan ka na nga, ito, sample lang to, iniwan ka na nga, pinapakinggan mo pa yung mga music, yung mga team song, iniwanan ka na nga, papakinggan mo pa yung mga team song, lagi mo pa iniisip yung mga bagay na magagandang nangyari. Tama? Move on na tayo. You will not reach your destination if you will continue to look back sa nakaraan. Kailangan marating mo yung destination mo. Kaya nga lagi natin sinasabi dito, yung ating purpose sa church na to, love God and love people. Uunahin mong mahalin yung Diyos. Dahil kung mas mahal mo ang Diyos sa boyfriend mo at girlfriend mo, kahit iwan ka niyan, walang problema, kaliwali, because I have God that loves me so much. Tama? Ang problema, mahal na mahal mo, kaya parang gusto mo na mag-suicide. Tama? So marami tayong nakaraan na gusto nating kalimutan para makamove on tayo. Tama po ba? Alam niyo po, isi-share ko po sa inyo. Noong po akong high school, nung high school po ako, nung fourth year high school ako, sino po sa inyo yung dumaan ng C80 rito? C80? Siyempre, yung anak ko, hindi alam yung C80, na walang C80 rito sa UAE. Tayo lahat nag-C80, tama? Tama ba? Ako po, exempted ako sa C80 noon. Kasi po, sa Imus Cavite po, taga-Imus po ako. Sa Imus po kasi, naglilid kami ng mga Boy Scout doon sa mga school, mga elementary school. So ako po, napalagay ako, dalawa kami, na-assign kami doon sa isang school, which is mayayaman yung nakatira doon, yung nag-aaral. Good Shepherd School po ang tawag, Good Shepherd School. Mayayaman po ang nag-aaral doon ng estudyante. Doon kami na-assign. So every week na merong C80, wala kami sa school. Magre-report lang kami, pagkatapos pupunta na kami doon sa school kung saan kami naka-assign. Tinetry namin yung mga Boy Scout nila. Ang in charge po ng mga Boy Scout, napakagandang babae, grabe. Ang ganda po ng instructor nila. Mami, sorry hindi pa naman tayo magkakilala noon, amen? So, ang ganda po. Kumbaga, crush ng bayan talaga. Sobrang ganda po, sobrang ganda. Ang ganda po talaga niya, no? So kami po, nung nalipat kami roon, sabi nung kasama ko, Bob, nakita mo ba yung instructor ng mga scouting? Oo nga. Grabe, ang ganda. Ngayon, nagkaroon kami ng event na yung mga Boy Scout, itetry namin, meron kaming physical fitness, no po? Kasama kaming dalawa, kasama yung instructor. Now, pati po mga driver, pati mga teacher doon, crush yun, pati mga estudyante. Kasi maganda talaga. Now, ang sabi ko doon sa kasama ko, huwag tayong kumain ng kanin. Kasi huwag tayong mag-breakfast kasi mabigat yan. Tayo yung nagtuturo sa kanila, kailangan magaang yung ating pakiramdam. Tama? At pagkatapos sa isip ko at isip niya rin, magpapa-impress kami doon sa instructress.
yung in-church school. Papa-impress tayo kasi ito yung pagkakataon natin. So kami po, nung naglalakad kami, papunta na kami sa school, napadaan kami ro sa nagtitinda ng alam niyo, kariton niyo, nagtitinda ng banana Q, kamote Q, alam niyo yan? Bago may juice, buko juice na po. So napadaan kami rin doon. Sabi niya, anong kakainin natin? Kain tayo nito. Hindi, meron itlog na nilaga akong baon. Wag yan, kain tayo nito. Kumain kami ng kamote Q. Saka banana Q. Kumain po ako ng 4 na stick ng kamote Q. Yung stick na yun, merong 4 na piraso na mantakay mo, 16 pieces. Di, ang dami, no? Ito na ngayon, pagdating namin doon, feeling kami, ang gaang eh. Siyempre, hindi kami kumain ng breakfast, tama? So ito na ngayon, magbibilangan kami 1 to 1 to 1 to. Sa isang team, kailangan merong 8 na tao. Tapos yung 8 yun, 4 na fairs, no po? So, anong nangyari? Ito pong magandang babaeng to, napatapat sa akin. So, kaming dalawa ngayon na magpartner. So, habang nabibilangan, napatapat sa akin, nagulat ako, wow! Sabi ko, wow, siya ang kapartner ko. Alam ba yung kasama ko, inggit na inggit? Mamatay sa inggit talaga. Sabi ko, mamatay ka sa inggit dyan. So, marami kaming ginawang physical fitness, okay na. Ito na ngayon. Dumating kami doon sa physical fitness na magpo-push up, di okay. Pero natalo ako roon kasi medyo mabigat ang katawan ko, no? Pero po nung dumating doon sa sit-up, yung sit-up, ang tendency no, nihiga ka, ako nakahiga, hawak niya yung pa ako. Di ba? Pag nagtatawanan kayo, kuha nyo na, no? So, hawak niya yung pa ako. Imagine mo, magsisit up akong gano'n, hawak niya yung pa ako para hindi umangat yung pa ako, tama? Alam niyo po ba na 1, 2, 3, 4, 5, 6, hanggang 10 eh. Pagdating ng 9, kapatid. Sorry to my word, napautot po ako. Kasi yung kamote Q di ba? Alam niyo po ba na yung buhok ng instructor sa sobrang lakas nung... Tama? At alam niyo po ba nangyari? Dahil sa kahihiyan, alam mo ba dahil sa tama no, nahilo siya. At tumawag po ng nurse, may nurse doon, residence nurse. Tumawag ng nurse para lang asistehan siya kasi po nahilo talaga. Alam niyo yung pakiramdam ko noon? Imagine mo yung pakiramdam ko noon. Na nagpapa-impress ako, ganun na nangyari. Eh ngayon, tagi-imus lang yun, no? Medyo ahead siya sa akin ng ilang taon siguro. Alam niyo po ba na nakita ko yung minsan nung ako'y nagtatrabaho na sa Maynila, nakapila ako doon sa pilahan ng bus, papuntang Loton. Nakita ko siya na andoon. Alam niyo po ba, sa halip na sumakay ako, naghintay ako sa kabilang bus. Alam niyo kung bakit? Kasi po nahihiya talaga ako. Minsan nakita ko rin siya sa plaza nung one day na bakasyon kami. Nakasakay ako sa tricycle, nakita ko rin siya. May asawa na siya. Alam niyo po ba na tuwing nakikita ko yun, nai-imagine ko palagi yung nangyari. Hindi ko makalimutan yung nakaraan. Are you with me? Kasi po, sobrang kahihiyan yung aking naramdaman ng mga panahon na yon. Tama ba? Minsan kasi may mga bagay na nangyayari sa buhay natin na hindi natin makalimutan. Nakakahiya yung bagay na yon. Hanggang ngayon, kahit magkita kami, hindi mabura sa isip ko yon. At palagi ko, pag nagkita kami, at pumunta rito sa Abu Dhabi yon, ganun pa rin. Ito yung tao, ito yung, amen? Na nagpabuga sa mukha ko, tama? So nakakahiya, di ba? Now, yung bagay na yon was funny, pero mayroong mga bagay sa buhay natin na hindi funny. At lalong hindi natin makakalimutan yung mga bagay na yan, tama? Lalo na pag nasaktan ka, alam niyo pag nasaktan ka, so there is people in this room where there was probably event or season na gusto mo sana hindi nangyari. Pero nangyari sa buhay natin. So whatever is that, nasaktan ka man o may nasaktan ka man, right now ang gusto ni Lord, kalimutan mo na yung nakaraan. At mag-move tayo. Kasi po, yung nakaraan, maganda mo na pangit yan, nakaraan na yan. Focus tayo sa kinabukasan. Tama ba? So this morning, I want to share with you a verse from the book of 2 Corinthians, chapter 5, the book. But first and foremost, gusto ko makita niyo yung author nito, yung author niya, si Paul. Si Paul mismo, sinulat niya itong information na to kasi po doon sa church sa Corinth, doon po sa Corinth, marami pong message siya ipinadadala, yung sulat niya lagi niya ipinadadala, kasi po wala pong cellphone pa noon, wala pang internet. So sulat niya ipinadadala niya kasi yung church na yon, siya nagme-mentor. So siya nag-open up noon. So marami siyang pinadadala kasi po marami daw nagtuturo ng false
Mga false prophet, saka more on idolatry yung mga tao roon. So ito po yung pinadala niya. Ito po yung pinadala niya sulat. Pakibasa nga po yung English version. This means that anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone and a new life has begun. Ayan. Ayan po yung sabi ni Paul sa mga taga-Korinto. Marami siya sinabi, pero sabi niya, this means. Alam niyo po, tinignan ko sa Greek word yung meaning ng this means. Sa Greek word po, ang meaning niyan, this means din. Ganun din eh. Wala po pinag-iba, ano po? Siyempre, joke lang yon, okay? So, yung this means na yan, ang ibig sabihin niyan, anyone who belongs to Christ. How many of you belongs to Christ here? Sabi niyan, has become a new person. At sabi niyan, the old life has gone, a new life has begun. Dahil na kay Kristo na tayo, yung buhay natin luma, wala na. Wala na yon, hindi mo na babalikan yon. Lalo na yung nakaraan mo. Dahil na kay Kristo ka na, maganda man o pangit yung nangyari sa buhay mo, iiwan mo na yan. Kasi you are a new person now. You become a new person in Christ. The old life has gone, a new life has begun. Kaya po nabago yung buhay natin eh. Kaya nabago. Dati ako, number 1 ako para po sa mga first-timers na baka hindi nyo alam. Number 1 po akong babaero, sugalero, manginginom. No po? Yung pag nagyosi ako, isang kaha, ubus yan sa akin, almost ubus yan one day. Ganun po ako dati. Pero nabago yung buhay ko because ang sabi nga, that anyone who belongs to Christ has become a new person. Dahil sa ating pakikipagrelasyon sa Diyos, nabago yung buhay natin. And the old life is gone. Sabi mo nga, the old life is gone. The new life has begun. Ang ibig sabihin niya, anyone who belongs to Christ, lahat ng tao na nakapagrelasyon kay Diyos, sa Diyos, mababago po ang buhay. Kasama na dyan yung nakaraan. Kaya nga sabi ko rito, if you will not let your past die, it won't let you live. Marami pong tao, hindi nila malagpasan yung kanilang nakaraan. Lalagpasan natin yan dahil na kay Christ na tayo. Pangit man yung nangyari sa buhay mo, lalagpasan mo na yan. You need to forget the past and live a life as Jesus called you. Tama? Huwag mo nang tingnan. Pastor, hindi ako pwedeng sumama dyan sa church sa Bible study. Bakit? Kasi po masusunog ako dyan Ba't ka masusunog? Kasi po sobrang makasalanan ako Bakit? Sino bang tao rito ang walang kasalanan? Meron ba? Wala pong taong walang kasalanan. And the reason why you are here in this church, because you're a sinner. Hindi ka pupunta sa church na to kung hindi ka makasalanan. Ano gagawin mo rito? Kaya ka na andito because you recognize to yourself na makasalanan ka. Now, kapag si Kristo tinanggap mo, lahat ng iyong old life, wala na yon. Ano man ang ginawa mo sa buhay mo, wala na. Yung nakaraan, kalilimutan mo na. Whatever sins that you have. Si Lord po is very gracious and very merciful God. Lahat po ng tao gusto niyang magkaroon ng kaligtasan. So ano man ang kasalanan na meron ka, kalimutan mo yan. Move on tayo. Harapin natin yung future with God. Tama? Alam niyo po, hindi naman excited siya, hindi naman siya, ini-ignore niya lang yung nakaraan mo Mas excited siya sa future mo. Kaya kahit ano yung kasalanan mo, walang problema roon. So sabi mo sa katabi mo, kalimutan mo ng nakaraan mo. You may conviction, kapatid. Tapikin mo. Sabi mo, kalimutan mo yung nakaraan mo. Huwag kang mag-isip na ano pa man. Alam niyo po, somebody has to step out of your history. Alam niyo po, so that you can step out in your destiny. Ulitin ko ulit. Somebody has to step out of your history so that you can step into your destiny. Kailangan pong may Diyos na makailam sa buhay mo para yung destinasyon mo, yung plano niya sa buhay mo mangyari. Tama? Hindi po kasi mangyayari yung plano ng Diyos sa buhay mo kung di mo i-allowed na mangyari. Ikaw lang magdidesisyon yan. Because so many of us is caught up in living into history. Yung nakaraan, hindi natin malagpasan. So, kapag ganun ng tao, they are preventing their lives to go to their destination. Yung destination na gusto ng Diyos sa buhay nila, hindi mangyayari. Bakit? Kasi hindi nila makalimutan yung past. So, dapat kinakalimutan natin yung past. Tama? Kailan nagsimula yung coronavirus? Kahit kahapon nangyari at nagsimula, past na yon.
So wag niyo siya laging i-posting sa Facebook. Kalimutan mo na yon. Humarap ka kay God because si God gusto niya yung destination mo, marating mo. Coronavirus, ano mangyayari dyan? Panitakutan lang yan eh. Huwag mo siyang intindihin. Ang intindihin mo, yung Diyos na buhay, na kaya kang ligtas kahit ano pang sakit, kahit ano pang karamdaman yan. Tama? Siyempre, you will take care of yourselves. Mag-iingat ka rin. Tama? Pero hindi yung magiging way para takutin natin yung mga kasama, mga kaibigan, Meron isang kapatiran dito, dati naman hindi siya pinapansin doon sa flat nila, ngayon pinapansin na, uy, saan ka na naman pupunta? May prayer meeting kami. Ay, huwag kang umalis. Baka mamaya pagbalik mo rito, may dala ka ng coronavirus. Alam nyo, pag mga ganon, this is the time for you to share Christ. Pag may mga taong takot sa coronavirus, sabi mo, natatakot ka, may Diyos tayong buhay. Ang Diyos ang magpoprotect sa'yo. Sabi mo, namatay nga siya sa krus eh. Ang iniisip, ikaw eh. Ngayon, coronavirus lang, takot na takot ka. Doon mo makikita yung faith ng tao. Sinasabi ng tao, may faith ako eh. O tingnan natin sa mga ganitong panahon kung nasaan yung faith mo. Pero again, hindi ko kalilimutan sabihin sa inyo, at pag yung kalilimutan, mag-iingat tayo siyempre. Tama? Wash your hand every time. Naalala ko po si Pastora, kasi po minsan, merong mga nakaraan na hindi makalimutan, yung mga babae, ganyan yan. Sama si Pastora, buti na lang, nasa banyo, diretsuhin ko na. Alam mo ba na, may mga babae na talagang hindi makalimutan ang nakaraan. Si Pastora, minsan, naiwan ko lang yung sinampay. Alam mo yung 3 araw na doon sa sampayan sa balcony, naalikabukan na. Dahil nakalimutan ko lang yung sinampay, inungkat na yung nakaraan, 2 dekada na nakaraan. Alam mo yon, yung nakaraan is nakaraan na. Paano ka magbabago? Hello, listen eh. Paano ka magbabago kung yung nakaraan patuloy na ini-inject sa'yo, tama? Pero noong pa nangyari yun, praise God, si Pastora po, iba na. Hindi niya inuulit yung nakaraan. Amen? Dati ganun palagi. Grabe. Alam mo yung nangyari nung high school, nung mag-girlfriend, boyfriend pa lang kayo, uungkatin yun. Dahil lang nasunog yung sinaing. Tama? So yung mga ganun po, hindi na natin pinag-uusapan kasi po, you will not let your past die, it will let you live. Lagi na lang away mangyayari niyan. No po? So, meron po ako siya sa inyo na 3 bagay this morning. No po? I want you to get this. Number 1, in Christ, I am completely forgiven. Lagi niyo pong tatandaan yan, you are completely forgiven. Anumang kasalanan ng ginawa mo, as long na gusto mo na magbago, hindi na iisipin ni Lord yung nakaraan mo. Wala na, burado na yon. How many of you are glad that Jesus has forgiven us? Di ba, nakakatuwa na isipin na meron tayong Diyos na handa magpatawad sa atin? Yung grace niya, yung mercy niya. Pero siyempre, yung grace, hindi mo sasamantalahin. Ay, hindi, kaya naman pala akong patawalin ni Lord eh. Kaya ako eh. Di sige, gawa lang ako ng gawa ng kasalanan. Hindi po. Once na tinanggap mo si Lord, yung kasalanan, pipilitin mo ng iwanan. Kaya nga, a new person ka na. Tatakbo ka na sa kasalanan. Tama ba? Hindi ka magpe-pray na, Lord, iiwas mo ako sa kasalanan. Hindi ka iiwas ng Diyos. Minsan, ilalapit ka pa niya to test you. Ang gagawin mo, tatakbuhan mo yung kasalanan. Tama mo ba? Because you are forgiven. Tama ba? Amen ba? So, sabi po, ito pa yung sabi sa Bible. Tingnan nyo. Pakibasa nga anak, pakibasa. And I will forgive their wickedness, and I will never again remember their sins. Kita nyo, hindi ka lang pinatawad, kinalimutan pa, grabe ang kasalanan mo. Diba? Kaya nga sabi natin, if you are in Christ, the old has gone, the new has come. Pag sinabing na kay Christ ka na, yung dati mong buhay, iiwan mo na. Kasi alam mo na, hindi ka lang niya pinatawad, kinalimutan niya pa yung kasalanan mo. Tama ba? He is good, and His mercy endures forever. Yan po yung Diyos na meron tayo. Yung mercy niya, yung dapat, ikaw ang napako sa cross, pero siya yung nagpapako. Tama ba? Sa halip na ikaw ang mapapako sa cross, siya na yung nagpapako para sa'yo. Para bigyan ka ng kaligtasan para magkaroon ka ng eternal life, tama? Sa mga VIP po natin, kung hindi nyo po alam, okay? Si Jesus po nagpapako sa cross para tubusin ang kasalanan mo. He redeemed you. Kaya po ang kaligtasan, you will have faith in Him alone. Sabi po ng Bible, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Dito po, wala kaming Diyos na kinikilala kundi si Jesus lang. Wala nang iba pa. Doon po sa luma kong pananampalataya, ang daming Diyos, hindi ko malaman kung sino sa kanila, ang dami.
Hindi ko malaman kung sino sasambahin ko. Ano po? So dito po, isa lang. Yun lang napako sa cross para yung mga pangako niya hindi mapako sa'yo. Tama ba? Siya yung nagpapako, siya yung nag-redeem sa'yo. So wala nang iba pang tao na, o iba pang Diyos na magse-save sa'yo kung gusto mo makarating sa langit, kundi si Jesus lang. Kaya pag nakilala mo na siya, yung buhay na makasalanan, iiwan mo na. Lord, I want to follow you. But if I said that, Lord, I want to follow you, yung mga bagay na hindi nagaling sa Diyos, iiwan mo na yon. Yung mga bagay na hindi na maka-Diyos, iiwan mo na. Amen? Are you with me? Yan po yung mga bagay na meron po kasi mga tao na hindi talaga makamove on. At yun ang gusto kong i-sample sa inyo ngayon. Sino po sa inyo rito nakaranas na makabili ng bagong sasakyan? Taas ang kamay, taas ang kamay. Kahit sa Pilipinas, yung magkaroon ng bagong sasakyan, alam mo yun yung galing sa showroom. Alam niyo po yung tao na may bagong sasakyan, lalo na kung first time niya nagkakotse, naku, pwede niya ipagpalit sa Diyos yan. Ako po, ganyan naramdaman ko noon. Ayan, tingnan yung kotse namin noon. Bata pa kami niya. Mahirap na ibalikan nakaraan eh. Tingnan yung katawan. Hindi na may babalik yan. Yan po yung sasakyan na meron kami dati. 1999 po sa Dera yan sa Dubai. Alam niyo po ba na yung kotse niyang brand new nung kinuha namin? Galing showroom yan. At alam niyo ba si Pastora Guys, malaki yung aming balcony eh. Tapos yung parking nando sa baba. Alam niyo po ba na galit sa akin yung palagi? Kasi yung kotse, halos ayaw ko nang iwan. Pag may dumadapo na langaw, sinusuway ko. Tama ba? Are you with me? Yung kapag nagasgasan yan, hindi ako makatulog. One time, nakaparada po ako sa Riga Road. Papalabas ako, may biglang pumasok na kotse na lokal, binangga yung likod. Naku po, kupe, yung bumper. Alam niyo po ba yung kuping bumper? Minsan, papasok ako sa work, sasabihin ng boss ko, alam mo ba, you did a good work yesterday. Ang galing nung ginawa mo ron, I'm impressed. So tuwan-tuwa ka. Salamat po boss, thank you so much. Di ba? Tuwan-tuwa ka kapag yung boss mo na kokomentohan ka, tama? So tuwan-tuwa ako nun. Buong maghapon ko, build up na build up. Pero paglabas ko ng parking, makikita ko yung kupe na likod. Nawawala. Nawawala yung joy. Sometimes po, merong ganyan nangyayari sa buhay natin. Mas binibigyan mo ng halaga yung mga bagay na yon. Amen. Are you with me? Na nasasaktan ka kasi so much na attention yung binibigay mo. At halos hindi ka na makatulog. Ako yon. Hindi po ako makatulog ng mga panahon na yon. Nung sinabi ko doon sa showroom na ipagagawa ko, it will take you 1 week more, or around 8 days to 9 days bago magawa yan. So saan nasasakyan mo? Di wala ka sasakyan for 9 days. Alam niyo po, ang hirap tanggapin na yung sasakyan na binili mo bago, makukupi lang ng ganon, tama? Po ba? Siyempre kayo, hindi nyo mararamdaman nyo kung hindi ka pa nagkakotse. Pero yung mga lalaki rito na nagdadrive at may sasakyan, mararamdaman nila yan. Lalo na mga babae, naku po, walang pakialam yan, sasakyan. Ang sasabihin lang yan, Dad, dumaan ka roon, bumili ka nito, bumili ka noon, bumili ka nito, dadaan ka roon, dadaan doon. Pero yung mga kupe, wala silang pakialam dyan. Yung maintenance, wala silang pakialam dyan, tama? So tayo po mga lalaki, we care so much kung meron ka sasakyan. At ito sineshare ko sa inyo because naalala ko po, nung mga panahon na yon, grabe sama ng loob ko pag makikita ko. Pero kung isipin mo, isang bagay lang yan na napakadali lang remedyohan, tama? Pero hindi ako makamove on dahil sa mga bagay na ngayon. Now, seriously speaking right now, ang gusto kong sabihin sa inyo, kung ikaw is blessed na blessed sa buhay mo, at alam mo, nararamdaman mo ang Diyos, pinatawad ka ng Diyos sa lahat ng kasalanan mo, those things doesn't matter anymore. Tama? Mga bagay lang yan na pwede mong gawa ng paraan. So, hanggang sa natutunan ko na tanggapin na sa buhay ko, hanggang sa naging Christian na kami dyan, pero ano pa lang, hindi pa masyado. Bago pa lang kami dyan. No po? So, nung lumalim sa Panginoon, nakita ko na yung mga material na bagay na yan, hindi ko madadala yan kahit saan. Tama ba? Madadala mo ba sa kabilang buhay? Hindi mo madadala yan. Huwag kang magbigay ng so much attention sa mga bagay na ganyan. Kasi unang-una, hindi mo naman madadala yan. Tama? But of course, you need to take care of that. Pero hindi yung mangyayari na malulungkot ka sa buhay mo dahil lang na may mga ganon. Amen po ba? You with me? So because mas mahalaga na makita natin na yung Diyos nagkikare sa'yo. Mas mahalaga na yung Diyos, isipin mo na nagmamahal sa'yo. Yung mga bagay na hindi natin iniisip. Tama? So number 2, ito muna, reason why you feel condemned. Because we know who we really are. Alam mo alam mo kung sino ka eh. Alam mo sa sarili mo kung anong kasalanan na ginawa mo eh.
Are you with me? Alam mo sa sarili mo kung ano yung mga kasalanan na ginawa mo. Alam mo sa sarili mo kung ano yung ginagawa mo. Alam mo yung mga bagay na ginagawa mo na hindi maka-Diyos. Kaya sometimes you feel condemned to yourself. Now, ngayon ang gusto ko sabihin sa inyo, ano man yung ginawa mo nung mga unang panahon na yon, kalimutan mo na yon. Because as you focus to God, as you focus your life to Jesus, ako na mismo magsasabi sa'yo, pinatawad ka na ng Diyos. Huwag mo i-condemn yung sarili mo. Kaya may meron sasabihin natin, asama ka sa church, hindi, baka masunog ako dyan eh. Di ba? Kasi feeling mo, sobrang kasalanan mo. Di ba? Amen? Are you with me? Yung mga past na nangyari sa buhay natin, we can be having the best day of our lives in this world. Kung patuloy lang nating kikilalanin ng Diyos na nagpatawad sa atin. Amen? Hindi mo na kailangan makarating sa langit para lang sabihin, bless ka. Dito sa lupa, bless ka na. Kahit nandito ko sa lupa. Kasi po yung bagay na yan, kasi kilala mo yung sarili mo, most of all, alam din natin na kasalanang nagawa natin. Di ba? Hindi alam ng iba yon, pero alam mo na may ginawa kasalanan. Alam natin yung mga bagay na iniisip natin. I will tell you something. Ang bawat isang tao na narito sa loob ng room na ito, tandaan niyo po, hindi alam kung ano at kung sino ka talaga. Hindi niya alam. Kilala mo ba yung katabi mo? Kilala mo ba yung nakaraan yan? Hindi mo alam niya kung sino yan. Tama, hindi natin alam. Pero you yourselves, you know who you are. Alam mo kung sino ka. Alam mo yung pinagdaanan mo. At gusto ko sabihin sa iyo, don't condemn yourself. Because God has forgiven you already. Ano man yung nangyari sa iyo, kilalang kilala mo sa sarili mo, wala kayo itatago. Pero si Lord, kinalimutan niya na yan. And listen to this, the reality is, marami sa atin, no po, yung pinagkakabalaan ni social media, yung social media na kapag nakita mo na, oy, buti pa yung classmate ko, grabe, hindi tumatanda ah. Saka ano ha, yung asawa niya, oy, bumili sila ng bagong plasma TV, oy, bumili sila sa sakyan, oy, grabe yung mga anak niya, graduated na, mayroong mga honors lahat. Nakikita mo yung mga bagay na yun, and then nagre-rest back sa isip mo na buti pa sila. Tama? Tapos magko-comment ka, sana all. Tama ba? Dahil nakikita mo sa social media yon, bumili sila ng bago, nainggit ka, grabe yung classmate mo nung high school, ang ganda-ganda ngayon, ang puti-puti ngayon, parang hindi nanganak. So nakukondem mo yung sarili mo. Mga kapatid, wag mong ipares ang sarili mo sa iba. Tama? You are made according to His image and according to His likeness. You are wonderfully made by God. Tama? Tingnan mo yung katabi mo, wonderfully made yan. Tingnan mo yung tsura niyan. Tama? Ano man ang itsura niya? Wonderfully made by God. Tama ba, mga kapatid? Kasi sometimes, dahil sa social media, alam mo yon, makikita mo yung profile ng classmate mo, grabe, parang hindi siya tumatanda. Grabe yung profile picture niya. Hindi mo lang alam, naka 75 shots na selfies yon. Pinili yung pinakamaganda, pagkatapos nilaro-laro yung picture, yun na inilagay doon. Hindi mo lang alam. Tama? Tingnan nyo, pag tayo magpapaselfie, di ba? Selfie tayo, no? Siguro mga 10 tayo, no? O selfie tayo, 10 tayo dyan. Paglabas ng picture, ang titingnan mo lang doon sarili mo. Pag hindi maganda, delete. Believe me, totoo yan. Huwag niyo ako lokohin dyan. Ganon din ako eh. Kapag may selfie, pag merong grupo na picture, ang unang mo lang titingnan doon sarili mo. Kasi kino-compare mo yung sarili mo sa iba. Ang pangit naman ng picture ko dyan. Ignore yan. Delete. Tama? Pero pag maganda yan, i-repost mo yan. Repost. Tapos lalagyan pa ng comment, grabe, ganda ng picture ko dyan ha. Tag mo naman ako dyan. Di ba? Are you with me? Kasi po, minsan gano'n nangyayari sa buhay natin eh. Don't compare yourselves to other people. Kasi po, hindi ka makaka-move on pag ganyan. Di ba? So, don't condemn yourself. Whatever happens. Di ba? So, sabi po rito sa Romans 8:1. Tingnan po, ano sabi? So now there is no condemnation for those who belong to Christ Jesus. Pag sinabi mong condemnation, makinig kayo, Jesus knows about the abortion. He knows about the wrong relationship. He knows about the adultery. He knows the things that you have taken which does not belongs to you. He knows all the things that nobody else knows about. Ikaw lang at si Lord.
Alam niya lahat yon. Pero sabi niya, there is no condemnation for those who belong to Christ Jesus. Anumang kasalanan ng ginawa mo, kinalimutan niya lahat yan. Alam lahat ng Panginoon yan, pero kinalimutan niya lahat, tama? So, yung mga nakaraan, kalimutan, tama po ba? Listen to this, as a Christian, my life is not found in the identity of my sin, but in the death of Jesus Christ. Kung ano yung ginawa ni Lord, yun ang identity ko, hindi yung kasalanan ko. Kasi sabi ni Lord, for whoever believes in Him, in His name, di ba? He gave an opportunity to become a children of God. Kung naniniwala ka kay Jesus at naniniwala ka sa kapangyarihan niya sa buhay mo, tatanggapin ka niyang maging anak niya. Yung opportunity nasa iyo na. Tama ba? And you will stand on that faith na anak ako ng Diyos. So walang imposible sa buhay ko kasi anak ako ng Diyos. Tama? Tingnan niyo pa yung nangyari dito. Ito pa isang maganda example. Pakibasa po. But Jesus went to the Mount of Olives. At dawn, He appeared again in the temple courts, where all the people gathered around Him. And He sat down to teach them. The teachers of the law and the Pharisees brought in a woman caught in adultery. They made her stand before the group and said to Jesus, "Teacher, this woman was caught in the act of adultery. In the law of Moses, commanded us to stone such women. Now what do you say?" Okay. So gusto ko munang i-highlight yung again in the temple courts. Okay? Sino nakapanood sa inyo nung Passion of the Christ? Di ba? Di ba nung doon sa istorya roon, nung hinarap yung babae sa kanya, di ba lahat ng mga Pharisees may hawak na bato? Tandaan yon? Pero nandoon sila sa labas. Tapos sinulat ni Lord, sumulat siya ng guhit doon sa buhangin, tama? Now, I want to correct that. Yung pong pelikulang yung pelikula lang. Okay? Hindi po very effective 100% yun. Pero yun ang pinakamalapit na pelikula na nagawa sa Bible, no po? Focusing on His punishment, no po? And death. Now, dito po sa Bible verse na to, but Jesus went to the Mount of Olives and down. He appeared again in the temple courts while all the people gathered. Wala po sila sa labas. Nasa loob sila ng temple. Amen? Kasi po sa Passion of the Christ, andun sila sa labas. Tapos sinulat niya yung kamay niya, lumabas siya ng guhit na ganon. Nandito yung babae na ipinaresent sa kanya, na po, pagkatapos nandiyan yung mga Pharisees na babato sa kanya. Nung sumulat siya ng guhit doon, sabi niya, kung sino man ang walang kasalanan, siya ang unang bumato. Tama? So hindi po yun nangyari sa labas, sa loob po ng temple courts. Meaning, yung finger niya, hindi po sa buhangin gumanon, kundi sa floor, sa ground, sa bato. Now, tanong mo kayo, kailan isinulat, kailan dumikit ang daliri ng kamay ng Diyos sa bato? Sa Ten Commandments. Good. Sa Ten Commandments. At nakalagay po sa Ten Commandments, ano yung nakalagay? Ano yung nakalagay sa Ten Commandments doon? Ha? Yung tungkol sa mga adultery? This woman was caught in the act of adultery. Imagine how scandalous it was. And she was brought into Jesus when He was teaching at the time in the temple. Nagtuturo siya sa loob ng temple. Ngayon, yung mga religious leader, ibinigay siya sa kanya. Alam niyo po ba ang ginawa ni Lord? Hindi niya itinurong ganyan yung babae, kundi yumuko siya kapantay ng babae. Ang ibig sabihin nun, kahit na ganong makasalanan ka, si Lord is humble na tatanggapin ka sa buhay mo. Sa buhay niya. Tama? Amen ba? Kahit na anong kasalanan mo, hindi niya tinuro yung babae. At ang sabi niya, kung sino yung walang kasalanan sa inyo, mga religious leaders, sige, kayo ang unang pumukol ng bato. Actually, pagharap niya, wala na sila. Because na-realize nila lahat na sino nga ba ang walang kasalanan sa atin? Na unang pupukol ng bato sa isang babaeng nagkasala. Meaning, mga kapatid, tayo po lahat kasi saved by grace of God. Tama? So, we don't need to judge anyone. Yang katabi mo, hindi mo pwede i-judge yan. Lahat tayo rito, we cannot judge anyone. Because we are just saved by the grace of God. Hindi tayo pinanganak na mabait, na karapat-dapat, na holy. Walang ganon. Lahat tayo saved because of what Jesus did on the cross. Pupunta ka sa langit pag namatay ka physically because you believe on what Jesus did. So kahit na anong kasalanan ng katabi mo, ipag-pray mo, wag mo i-judge. Sabi nga ng Biblia, bago mo tingnan yung muta niya, tingnan mo muna yung mata mo. Baka mas malaki yung muta mo sa mata mo. Tama?
Amen ba? So yun po yung tinuturo sa atin dito ni Lord. Yung istorya niyan is about that scandalous woman, okay? Now, alam niyo po ba na maraming Kristiyano, sila yung may mga hawak na bato na readyng ipukul sa'yo? Maraming Kristiyano na ganyan. Alam niyo po, no, yung mga self-righteous na Christian, hindi ko naman yan lahat. Yung mga Christian na masyado mapanghusga, sila yung mga Christian na may hawak na bato lagi, na readyng ibato sa'yo. Tingnan niyo po yung sabi sa Romans, pakibasa nga. They were using this question as a trap in order to have a basis for accusing him. But Jesus bent down and started to write on the ground with his finger. When they kept on questioning him, he straightened up and said to them, "Let any one of you who is without sin be the first to throw a stone at her." Okay, so nauna yung paliwanag ko. Ito po yung verses na yon. Yumuko si Jesus, kapantay ng babae, at sabi niya, kung sino man sa inyo walang kasalanan, siya ang unang bumato. But, ang tingnan natin dito, yung finger niya na inalo sa floor, sa stone, no po? Kasi nga sabi natin, doon sa Ten Commandments, nandoon yung wag kang makiapid, no po? Yung sinabi roon, yung adultery, no po? Pero tingnan nyo, ang Lord pinatawad siya. Kahit na nahuli na yung akto, yung kapatawaran na andoon. Ito yung isang malinaw na sinasabi ko sa inyo kanina pa na ang Diyos, patatawarin ka as long na humingi ka ng kapatawaran sa Kanya. Tama? Kasi po yung iba sa atin, nagkakasala na, wala pang pakialam eh. At ang itong mga religious leaders na to, kaya sila ihaharap kay Jesus. Kasi ang plano lang nila, hulihin siya sa bawat salita niya. Ang gusto lang nila, hulihin siya sa bawat desisyon na gagawin niya. Eh, ang Panginoon, hindi mo kayang talunan, full of wisdom si Lord. At siya ang may sulat ng Biblia. Tama? Kaya hindi mo siya kayang talunan. Kaya itong mga religious leaders na to, nung wala nang magawa, pinapako siya sa cross. Tama po ba? So yung finger ni Lord, sign of humility yon. Ang mismong Panginoon, merong humility. Tama ba? Amen, na kahit na sinong mag-judge sa'yo, yung ginajudge ka ng ibang tao, ang tingin ng Diyos sa'yo iba. Pero po, yung mercy at grace ni Lord, hindi po natin sasamantalahin. Tama po ba? Sa Panginoon po, it demonstrates that all of us are completely forgiven. Demonstration po yan, yung verse na yan. Tama? So sabihin mo sa katabi mo ulit, sabihin mo, yung may conviction, sabihin mo, kalimutan mo na ako nung nakaraan mo. Huwag kang mag-isip na ano pamaan. Amen? Palakpakan po natin si Lord, mga kapatid. Now, I just want to tell you, very important. Forgiveness is not achieved. It's received. Tama? Hindi natin ma-achieve ang forgiveness. Tinatanggap natin yon. Hindi ma-achieve yon. Kaya ka nagkaroon ng forgiveness because ibinigay sa'yo yung forgiveness. Hindi mo ma-achieve yun. Tama po ba? At gusto ko po sabihin sa inyo na minsan, I don't feel I am forgiven. Minsan, gano'n naramdaman mo. I don't feel na I am forgiven by God. No. God is merciful and graceful to you. Tama? Kaya po, huwag kayong mag-isip. As long na ikaw is humihingi ng tamang repentance at humihingi ka ng nagpapakumbaba ka sa Panginoon, lagi mo tatandaan ng Panginoon is hindi ka tatalikuran. Patatawarin ka niya. Tama? Number 2. Ano po sabi sa number 2? In Christ, what? I am highly valuable. Sabi mo ka sa katabi mo, you are highly valuable. In fact, kaya nga siya napako sa krus dahil sa iyo eh. Ikaw ang iniisip niya, kaya niya binigay yung buhay niya. Tama? Kaya nangyari yon because of that. Now, tingnan niyo po, nung mga panahon po, naalala ko po, nung kami po nasa Dubai pa, nakatira po kami. Nagsisimula na yung church dito noon. Nagsisimula na, dito sa Abu Dhabi. Pero po sila Grace at si Christina nasa Dubai pa. Nakatira po kami sa napakagandang accommodation. 5-star accommodation yon. Sa Al Ghurair. Parang itaas ng Abu Dhabi Mall. Parang ganon. Doon kami nakatira sa taas. Yung baba mall. Alam niyo po ba na one day, umuwi ako galing dito sa Abu Dhabi weekend. Kasi doon ako nagwi-weekend. Alam niyo po ba na po, sabi ni Grace, yun daw 23,000 na pambayad namin doon sa flat. Kung meron kami isang flat, yung iniwan namin, baka kami libre pa ng accommodation. Nawawala! Ang sabi niya, Dad, pumunta ka nga doon sa basurahan. Kasi yung naitapon ko yata yung 23,000 doon. Ha? Sabi ka na naitapon mo, grabe. Isipin mo, 23,000 dirhams. Eh di ngayon, baba ako sa basurahan. Halos lundagin ko yung loob.
Abay, nakakatawa. Pero isipin mo, 23,000 na itapon sa basurahan. Hindi mo na, wala ka ng pakialam doon kahit gaano kabaho, kahit gaano karumi yun. Kasi kailangan makita mo yon. Tama po ba? Hanap ako ng hanap, wala. Pag akyat ko sa taas, yung mukha ko hindi maipinta sa mukha niya. Sabi ko, hindi ko makita. Nako, itsura ni Pastor Grace, parang papatay ng tao. Buti na lang, hindi ako nakawala. Kasi kung ako yon, baka matagal na ako na, libing. Kasi siya alam naman patay niya yung sarili niya, tama? So, noong mga panahon na yon, nagkakagulo kami. Ito ngayon, naalala niya na si Christina pala, inayos yung notebook. Maliit pa si Christina noon. Alam niyo po ba na nakita namin 23,000 sa notebook ni Tina May? Buti na lang, hindi niya inangat yung notebook sa school at nahulog yung 23,000 doon. Tama? Ngayon, sobrang galit niya, sobrang alala kami. Bakit? Kasi po, valuable ang 23,000. Amen? In Christ, ganun ka ka-valuable. Ang Panginoon, hindi po pwedeng mabuhay na makita niyang ikaw ang ipapako. Gusto niya na siya ang mapako kaysa ikaw. Gusto niya na makarating ka sa karian niya. Ayoko niya mapunta doon sa lugar na kung saan para lang sa demonyo, yung impyerno. Kaya siya nagpapako. Di ba po ba? Valuable ka sa Panginoon. Lagi mo isipin yan. You are so valuable sa Panginoon. Sabi po dito, the value of something is determined by the price that someone is willing to pay. Ganon kakatindi sa Panginoon. Kaya ibinayad niyo yung buhay niya para sa'yo. Ganon kakahalaga. Amen? I'll give you a practical example. Another example. Ito pong Kirby vacuum. Alam niyo po ba yan? Sino nakakalam dyan? Yan po yung Kirby vacuum machine. Bumili po kami niyan na nagwo-work pa ako sa ZU. Installment naman. Pero po napakaraming gamit niyan. Alam niyo po ang pinakamaraming gamit sa bahay? Alam niyo kung ano? Ano yung pinakamarami? Ha? Bed. Kutsyon. Alam niyo ba natatanda kayo na yung kutsyon hindi niyo nililinis? Sinubukan po namin yung Kirby machine. Kasi pag yan papalitan mo ng ano yan, ng bala yan para ma-vacuum yung kutsyon mo. Alam niyo po ba na ang lalim yan is 1.5 inch? Kaya niyang vacuumin? So, binacuum namin yon. Pagkatapos pinagpag namin, grabe yung dumi ng kutsyon pala. Kasi pag natutulog ka roon, kahit na may sapin yun, yung skin mo, nagpapalit yan parang ahas yan without you knowing it. Bumabaksak doon sa kutsyon yung bumabaon sa loob. Kaya nung pinaresent sa amin yan, ang ganda, marami pong gamit yan. Pwedeng pambansahe, pwedeng yung kortina mo, babacuumin mo, hindi siya susunod. Pwedeng vacuumin mo mga itaas ng gamit. Marami pong gamit yan. Kaya po namin binili yan because it cost us, alam mo yung magkano yan? 13,000 dirhams, vacuum lang. Pero installment payment yan. Because nakita namin yung value niya, kaya kami gumastos ng ganon. Are you with me? Kasi po may value. Kaya po yung binayad mo is okay lang kasi may value siya. Tama? Maganda siya. Pwede yung pang masahe ng ulo. Kompleto po yan. Yung gamit niyan. Yan po yung ginagamit namin pang linis ng carpet sa center. Sa center po, pang shampoo ng carpet. Ginagamit po sa mga hotel yan. Now, si LeBron James. Alam niyo po ba si LeBron James is nag-sign po ng 154 million yan, 4 years contract sa Los Angeles Lakers noong 2018. 154 million for 4 years. Bakit siya binigyan ng ganong contract? Sa tingin niyo ba valuable? Yes. Kaya ang Lakers pumayag na bigyan siya ng 154 million US dollars noong 2018 kasi po, valuable siya. Pwede siyang bayaran ng ganong kalaki. Tama po ba? You with me? Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao nagpatayo noong 2018 ng ganyan kagandang church. No po? Sa Jensen, General Santos. It cost him 295 million pesos. 95 million para po doon sa lupa, 200 million para sa building. Ngayon po nakatayo na yan. So bakit gagastos ang isang Manny Pacquiao ng ganyang building? Kasi valuable yan, church yan Tama po ba? Are you with me? Alam niya na yung building na yan is pakikinabangan ng maraming tao. Amen? Are you with me? Now, sabi po ng verse, this means that anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone, the new life has begun. Yan yung main verse natin. Gusto ko sabihin sa inyo, you are so much valuable sa Panginoon.
Kapag ikaw nagbago ng buhay mo at sinabi mo, Lord, I'm giving my life to you, ang Panginoon magkakaroon ng commitment sa'yo. Yung supernatural mangyayari sa buhay mo. Ganyan po yung naramdaman namin. Sa mga first-timers, listen to this. Hindi reliyon, kundi relasyon sa Diyos. Para mo maramdaman ng supernatural sa buhay mo, kailangan mo ng relasyon. Brother Romina, saan ka? Kailangan mo ng relasyon. Sabi mo kay Lord, sa katabi mo, valuable ka kay Lord. Lagyan mo naman ng conviction. Sabi mo, kapatid, valuable ka kay Lord. Matindi ang value mo. Kaya kalimutan mo na yung nakaraan mo. Isipin mo na lang yung huwag ka na mag-isip na ano pa man. Tama? Sabi mo ulit. Sabi mo, kapatid, kalimutan mo na yung nakaraan. Huwag kang mag-isip ng ano pa man. Amen? Number 3. Sabi po sa number 3, in Christ, I am unconditionally loved. Grabe, no? Mantakin mo yung meron bang taong nagmamahal sa'yo na mahal kita kahit sino ka man. Wala akong hihingin sa'yong kapalit. Basta mahal kita. Tama? Sa totoo lang, ganyan kakamahal ng Diyos. Kahit na ano yung tsura mo, kapatid. Kahit na ano yung tsura mo. Maganda man trabaho mo, tigapulot ka man ng basura, ang late man ang sweldo mo, nakatira ka sa shanty, walang problema. Lahat ng taong nabuhay sa mundo, mahal ng Diyos. And that is the reason why He was crucified. Ang gusto niya lang sa'yo, i-recognize mo siya sa buhay mo. Amen? Kasi sometimes, ganito tayo eh. Yung, mahal kita. Basta mahal kita, kahit anong mangyari, mahal kita na. Pero dahil naiisip mo lahat yung mga kasalanan ginawa mo, hindi ka makamove on. Tanda mo palagi, hindi importante sasabihin ng tao sa'yo. Ang importante kung ano yung tingin ng Diyos sa'yo. Kaya whatever people tell you, kaliwali, my God loves me. Tama? I have a God, a wonderful God who loves me. Palapakan po natin, Panginoon. Now, gusto ko patunayan sa inyo na mahal ka ng Diyos. Kakanta ako. Pero ako lang ang kakanta, hindi kayo kasama. Okay lang ba yan? Sino niniwala na mahal ka ng Diyos? Kahit sino ka pa. Ganito yung sabi ni Lord. Ganito. Ang pag-ibig ay sadyang ganyan. Yan. Tiwala sa isa't isa'y kailangan. Hello. Tingnan mo. Excited eh, no? Kasi alam mo yun, yung Lord, hindi mo lang alam, ang dami kong minahal sa buhay ko eh. Ang dami kong minahal, hindi mo lang alam, Lord, at sobrang makasalanan ako. Ang dami kong minahal, Lord. Mahal na mahal ko rin sila, Lord eh. Pero ikaw, nakakalimutan kita sa puso ko eh. Pero alam mo, sabi ni Lord, sabi ni Lord, dati mong pag-ibig wala akong pakialam. Basta't mahal kita, kailan pa man. Yan. Ang tindi talaga ng Diyos natin, no? Kahit na sinong minahal mo, mahal ka niya. Maniwala ka. Sabi mo kay Lord, Panginoon, salamat sa pagmamahal mo. Pero Panginoon, ang dami kong nakaraan eh. Ang dami kong kasalanang ginawa sa'yo. Hindi mo lang alam, Lord, ang dami kong ginawang kasalanan. Against sa iyong salita, against sa iyong word. Ito ngayon sabi ni Lord, sabi ni Lord, huwag kang mag-isip ng ano pa man. Grabe, no? Alam mo, Panginoon, hindi mo kailangan mag-isip kasi si Lord, alam niya naman yung pinagdaanan mo eh. Pero kahit na ganon, alam niya lahat, pinatawad ka niya. Kaya sabi niya, huwag kang mag-isip na ano pa man. Kasi sabi niya, mga paliwanag mo, di na kailangan. Ayan, no? At kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin kita maging
marinig sa inyo, ako lang kakanta eh. Sabi ng Panginoon, at kahit ano pa man iyong nakaraan, mamahalin kita maging sinuka ka man. Tama? Kantahin nga natin. Mahal kita. Sabi mo sa kanya, basta't mahal kita. Sabi mo kay Lord yan, ang iniisip nila ay hindi mahalaga. Mahal kita maging sinuka ka man. Isa pa, mahal kita. Mahal kita. Sabi ni Lord, basta't mahal kita. Sabi ni Lord, ang iniisip nila ay hindi mahalaga. Mahal kita maging sinuka ka man. Amen? Amen po ba? Lagi niyong tatandaan, you are unconditionally loved by God. Kahit sino ka pa, palapalan natin si Brother Romy, mga kapatid. So, I want to see your hands. Sino sa inyo rito, yung mga parents na, yung may mga anak na, taas sa kamay, I want to see your hands. Ayan, halos lahat tayo, may mga anak na. Alam niyo po ba yung mga anak natin, yung mga children natin, no po, kung yung isa pa lang, kung child pa lang, alam niyo po ba na yung mga anak natin, didn't earn your love, they didn't earn your love. Ang mga anak mo, they didn't earn your love. Alam niyo kung bakit? Kasi po, alam natin na magmula nang ipinanganak yan, palagi kang puyat, number one. Tama? Nung maliit pa yan. Dahil in the middle of the night, gising yan. At habang natutulog ka, o habang natututo siya lumakad, habang lumalaki siya, kapatid, nandoon yung pag-aaruga mo, yung pag-uubos mo ng oras, yung pag-aalaga mo sobra, tapos hindi mo alam, napakakulit niyan habang lumalaki. Takbo rito, takbo ron, habol ka dito, habol doon, iwan mo sa kwarto pagdating mo ron, kalat ang lahat ng laruan. Tama? Isang bagay na sasabihin ko sa iyong hindi mag-earn ng pagmamahal. Pero sasabihin ko sa iyo, kahit na ano pa yung anak mo, kahit na lumaki yan, kahit na paglaki niyan, rebellious sa iyan, kahit na paglaki niyan, hindi sumusunod sa iyo. Pero kahit anong mangyari, mahal mo yan. Bakit? Kasi anak mo yan. Ganon ang tingin ng Diyos sa'yo. Kahit na anong gawin mong kasalanan, mahal ka ng Diyos, tandaan mo. Hindi magbabago yon. Ilagay mo sa isip mo, ang God, mahal na mahal ka. Kaya it's only good for you to receive back or to return back yung pagmamahal sa Kanya. Tama? So, ano pang gagawin mo kung meron isang Diyos na nagmamahal sa'yo? Ano pa yung mga bagay na hindi kayang gawin sa buhay na to? Kung alam mo yung Diyos mahal ka. Ayan yung anak ko po. Ayan, maliit pa siya noon. Di ba, si Christina? Lagi ko po pinapakita yan. Miss na miss ko po yung mga edad na yan. Kasi yung mga edad na yan na, yung pag tinaas ko yung kilikili niya, hinahalikan ko. Alam mo yan? Kahit na maasim-asim, gustong-gusto ko yon. Pero ngayon, magawa ko pa ba? Siyempre, hindi na. So, lagi kong kargaya, lagi siya nakahapo sa akin. Tama? Pero ngayon, hindi na. Kasi lumalaki na, siyempre, nagagawa mo ng maliit pa, hindi na. Pero sasabihin ko sa iyo, nung maliit na yan, sobrang kakulitan ni Christina. Mas makulit siya kaysa sa atin niya. Pero alam niyo po ba, kahit na ganun siya kakulit, mahal na mahal mo yan. Bakit? Kasi anak mo eh. They will not earn your love. Pero po, dahil anak mo sila, kahit ano gawin niya, mahal ka niyan. Tama po ba? Amen po ba? You with me? Amen? Kahit na yung diaper niya minsan, binunot niya na maliit pa siya, tapos ikinalat niya sa kwarto yung uu niya. Pagpasok mo ng kwarto, magugulat ka, ang baho ng kwarto, tapos nagkalat yung uu niya roon. Alam mo yung tinginan pa lang ng mata? Yung pagtingin niya sa'yo, parang siya sabi niya, Daddy. Isang beses yung player namin ng VHS, hindi ko magamit. Kasi lahat ng barya ipinasok niya roon. Pati mga ipalinis ng tenga, andun lahat, cotton buds. Pero pag nakita mo, alam mo yung tingin niya sa'yo na, Daddy. Wala no? Mahal mo kasi, tama? Alam mo tayo, mga kapatid, sabihin ko sa'yo, ang Diyos ganun din tingin sa'yo. As long na magre-repent ka at ready ka magmahal, pabalik sa Kanya, patatawarin ka ng Diyos.
Palakpakan nga po natin ang Panginoon, mga kapatid. Music team, baba na kayo rito. Si Noah po. Tingnan niyo si Noah. At sabi ng Diyos, mag-build ka ng ark according to God's instruction. Sinunod niya yon. Binuo niya yung ark. Napakalaki po ng ark. But the Bible says, Noah was drunk one day. Lasing na lasing siya, nakahubad siya. Pagkatapos, kinarsh niya pa yung kanyang mga apo. Pero still, sabi ng Panginoon kay Noah, isa kang pinagpala at ang pamilya mo. Tama? How about Abraham? Abraham, mga kapatid, Diyos ng mga panahon na yun. But Abraham was still a hero, sabi ng Bible. Hero pa rin siya. How about David? Si David nag-commit ng adultery. Pinapatay niya pa yung... No po? Pero sabi ng Bible, tinawag pa rin siya ng Diyos na after my own heart, sabi niya. Tama ba? Ganyan po makasalanan yung mga Bible character. Sino pa? Si Thomas. Si Thomas po is one of the disciples. Nag-doubt siya. Hindi niya pinagkatiwalaan ng Diyos. Pero po isa pa rin siya sa mga disciples na ginamit ni Lord sa Biblia. How about Peter? Peter denied Christ 3 times. Pero nung nagsalita siya, 3,000 katao ang pumasok sa church. Meaning, itong mga Bible characters na to, kagaya mo lang siya at ako. Makasalanan. Mga tao sila na pinagkatiwalaan at ginamit ng Diyos. This afternoon, this morning, mga kapatid, na gusto kong gawin sa umagang ito is, huwag niyo pong kalimutan na in Christ, you are given. In Christ, you are valuable. And in Christ, you are unconditionally loved. Tandaan niyo po yung tatlong bagay na yan because ang Panginoon po namatay sa cross because sa sobrang pagtingin niya sa'yo, sa sobrang pagmamahal niya sa'yo. Kung first timer ka man, I want you to think right now, kung first timer ka, kung na-invite ka right now, I want you to change your perspective in Christ. Gusto kong baguhin niyo po yung tingin niyo sa Diyos because ang Diyos is ready kang patawarin kahit sino ka man. Mahal ka ng Panginoon, mga kapatid. Ang gusto lang ng Lord, simula sa araw na to, you will be with Him. Ang gusto lang ng Panginoon, simula sa araw na to, kilalanin mo siya sa buhay mo. Ang gusto lang ng Panginoon, kalimutan mo yung nakaraan mo. Huwag mo nang pansinin yung nakaraan mo. Humarap ka sa bagong buhay mo. From darkness to light. From wickedness to righteousness. From old life to a new life. He wants you to receive the message of the Father today. At sabi po rito, kalimutan mo is the way. O kung second or third or fourth, fifth timer ka, ang sabi ni Lord sa'yo, don't think of the past and move on. Focus tayo para marating natin destinasyon kung saan ang Diyos ang maglalagay sa'yo sa gusto niyang paglagyan mo. Tama? Move on tayo. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, move on na tayo. Punta tayo sa destinasyon ng Diyos na gusto niya. Tayo po tayo, tayo tayo. So this morning, I want you to be with Him right now. Let's focus our life to Him. And let's worship Him right now. And when we're worshiping right now, gusto ko, tingnan niyo yung lyrics ng kantang ito because this is something na inihanda ni Lord sa umagang ito para makakonect tayo sa mensahe ng Panginoon na, Lord, talaga bang yung nakaraan ko okay lang? Okay na yan. Basta sabi ni Lord, be with me from this time onwards. Come on, everybody, let's worship Him. Let's worship Him. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Savior, Oh, my soul. Let's worship Him. Church.
I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging seas. Faithful, you're my God. You're the glory to lifter of my head. Your light, it fills my days and leads me in your ways. Forever I surrender all to you. Lord, I live to Come on. worship you. Church, let's worship Him. Lift up your hands to God right now. My Taas po natin kamay natin kay Lord. Surrendering your life to Him. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to Hallelujah. Thank you, Jesus. and I long to bring my life and offering. Take me high. I give all to be with you. Hallelujah. Faithful, you're my God. Yes. Hallelujah. You're the glory and the lifter of my head. The light, it fills my days. It leads me in your ways. Come on, surrender everything to God. Surrender everything right now. Forget your past. Surrender everything to the Lord. Live to worship Him. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. And I long to bring my life and offering. Take me higher, draw me deeper. I Come on. yield to be Yes. Come on, let's declare. Submit our lives to God. and I live to worship you. Lord, you're the only one. My Jesus, you're the only one for me. No one will ever take your place. Never take your place. My precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. And I long to bring my life and offering. Take me higher, show me deeper. For the last time. Let's sing it again. For the last time. Come on. To Surrender your life to Him. He loves you unconditionally. And I live to worship you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place. My precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I
God, we want to thank you for your unconditional love to us, that we are so valuable in your eyes. And today, Father, as we know how much you love us, Lord, sa umagang ito, patuloy kaming mananampalataya sa inyo, Panginoon. Patuloy kaming maninindigan that there is no weapon that's built against us. Na sa buhay na ito, Panginoon, wala pang anumang sandata na tatalo sa inyo, nagagapi sa aming pananampalataya, Panginoon. Lord, as we have heard your message today, Panginoon, lalo na yung mga first-timers namin, Lord God, I pray na bigyan niyo sila ng panibagong perspective to who you are. Magparamdam ka sa nila, Panginoon. Sa mga second-timer namin, third-timer, fourth-timer, fifth-timers, Panginoon. Hindi kami matatakot na harapin tong buhay na to because we know that we have a God who loves us. We have a God that will not leave us and forsake us in any battle of this life. Lord, sa umagang ito, Panginoon, tiyataas ko sa inyo itong oil na ito, Lord God. I cover this oil with your precious blood. Lord, gamitin niyo itong oil na to bilang aming proteksyon sa anumang viruses na nandito sa mundong ito. We sanctify this oil. We lift up this oil to you, Lord, for our protection. Uuwi kami sa lugar na ito, Panginoon. Lalabas kami sa lugar na ito na well-protected. Not only because of your blood, we cover this oil with your precious blood, and this will symbolize the blood of yours, Lord, na ibibigay namin sa mga anak ninyo right now, na sa paglabas sila, Panginoon, sa lugar na ito, we are protected. Thank you so much, Lord. We lift up to you this oil, Lord God, and we will use this right now as a covering for us to be protected by what is happening right now na ginagawa ng demonyo sa mundong ito. We rebuke these viruses in Jesus' name. Your blood is much, much stronger, and no any viruses will conquer us, because we know, Lord God, that the battle is yours. It's not to us. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. At sa patuloy namin pag-worship right now, sa patuloy naming pag-awit sa iyo, Lord, dalangin namin na inyong banal na Spirit ang gumalaw. Right now, in Jesus' name. I invite everyone right now, while still worshiping, I invite everyone, especially our first-timers right now, this oil will be given to you as your protection. Everyone who wants to come down and receive the blood of Jesus, this oil will represent the blood of the Lord that will protect you in any kinds of viruses. Sige po, while we're worshiping the Lord, continue to worship God right now. And I want you to come down if you want, if you wish to. Hallelujah. You're the glory to lift her up. Hallelujah. Thank you, Lord. Whatever you ask in the name of Jesus. Your light fills my days and leads me in your ways forever. Can I call the primary leader, please, quickly? Lord, I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. My precious Savior, who can stand between my Lord and me?
Father in heaven, we want to thank you for today. We know, Lord God, that that oil will be a powerful tool as a sign of your blood that covers each and every one of us. Lord, we have the faith in you, and you will not be shaken. We know that we are founded by the rock that will protect us from any harm. So today, Father, we bless your name, we glorify your name, and thank you, Lord, for your message today. Lord, we pray that our first timers, our VIPs, the second timer, the third timer, they will come back and they will worship you in spirit and truth. They will start to know you. They will start to be with you, Lord God. Hallelujah. Lord God, we acknowledge that without you we are nothing. But with you, Lord God, we know that everything is possible. We thank you, Father. We thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit. In Jesus' mighty name. And everyone will say, Amen. Hallelujah. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. So, wag na po tayo matatakot sa virus na yan. Pero iwas lang tayo, of course, at maghugas tayo na kami palagi. Amen? Sige po, taas ang kamay, everybody. I ask na sa Sunday prayer meeting po, lahat po na cell leader. Kung cell leader ka, I want you to be there at Sunday night. For us to be know kung ano yung gagawin natin next week. Amen? Sige po, taas ang kamay. Let the love of the Father, the peace of the Lord Jesus Christ, and the protection of the Holy Spirit be with us all. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Sige, lakasan pa natin yung palakpak natin for the victory today. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the, come on, sing. Only you are worthy, worthy of. If you know that you are victorious today, sing this out. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love and restraint. This is our God. Every tribe sing, ayo, 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 come on, church. Ayo, ayo, ayo,
announcement po.